Magandang araw po mga kaibigan. Kayo po ay nakatutok sa maiden episode ng paghahanda para sa Hatong ng Bayan. Sama-sama nating suriin at alamin ang mga issue at impormasyon na dapat ninyong malaman na bumabalot sa eleksyon sa Pilipinas. Ngayong araw ay pwede na nating simulang isa-isahin ang mga elected positions at ano ang papel ng bawat posisyon sa ating buhay politika. Ako po si Pinky Aceron. At ako naman si Alex Colet. Inyo kami sa isa't kalahating oras na talakayan para kilalanin ang Senado ng Pilipinas. Alamin ang tungkulin ng mga senador at ang mahalagang kontribusyon ng Senado para sa mamamayang Pilipino. At bago natin ipakilala ang ating mga panauhin, panoorin muna natin ito. Kasunod ng pagkakatatag ng Republika ng Pilipinas noong June 12, 1898, kaagad na binuo ang Malolos Congress noong ika-15 ng Setyembre. Ginanap ang Kongreso sa Barasuin Church sa Malolos bilang isang unicameral representative assembly na may 201 kinatawan. Ang pinakaunang batas na ipinasa nito ay ang Act of Declaration of Independence noong ika-29 ng Setyembre 1898. Noong 1901, sa ilalim ng kolonyalistang Amerikano, itinatag naman ang Philippine Commission na nagsilbing lehislatura sa direksyon ng Estados Unidos. Magkahalo at Amerikano ang komposisyon nito. Pagdating ng taong 1907, itinatag ng Kongreso ng Estados Unidos ang Philippine Assembly sa pamamagitan ng pagranatipika sa Philippine Bill of 1902. Mula 1907 hanggang 1916, ang paggawa ng batas ay tungkulin ng Philippine Commission bilang Upper House at Philippine Assembly bilang Lower House. Dito nang nabuo ang mga dominanteng political groups, ang Partido Nacionalista at ang Partido Nacional Progresista. Taong 1916 hanggang 1935, itinatag ang Philippine Legislature sa ilalim ng Philippine Autonomy Law o Jones Law. Noong ika-16 ng Oktubre 1916, naging halal na opisyal na ang mga senador. Nagkaroon ng 7 eleksyon simula noon. Para makamit ang political independence ng Pilipinas, tinanggap ng Philippine Legislature ang tidings na siyang magpapahintulot sa pagbubuo ng konstitusyon ng Pilipinas. Taong 1935 hanggang 1946, umiral ang Commonwealth Congress bilang unicameral system alinsunod sa 1935 Constitution. Inamyendahan ang konstitusyon noong 1940 at ibinalik ang bicameral system. Taong 1946, nabuo ang unang Kongreso ng Republika ng Pilipinas kasabay ng proklamasyon ng paglaya mula sa kolonyalismong Amerikano. Nagbago muli ang sistema ng ipatawang batas militar noong 1972. Pinalitan ng batasang pambansa ang lehislatura. Matapos ang EDSA Revolution noong 1986, ibinalik ng 1987 Philippine Constitution at muling umiral ang bicameral system. Pinky, napansin mo ba ang kasaysayan ng ating politika? Makulay ano? Oo, paiba-iba. Exactly. Dati may unicameral o isang kapulungan, tapos lilipat sa bicameral, dalawang kapulungan. Tapos, yung panahon ng martial law, bumalik na naman sa isang kapulungan. Oo, tapos naging parliamentary system pa. Yes, diba? Then after when Cory Aquino was president, binalik na naman sa bicameral. That's right. Talagang napakamakulit. Grabe yung prosesong pinagdaanan talaga ng ng political system natin. And of course, marami ako talagang mga tanong tungkol sa ating political system. Yung yun katulad niya, yung ano ba talaga ang mas mahusay para sa atin? Yung unicameral o bicameral, 'di ba? Yun ang aalamin natin mamaya. That's right. Okay, so ang diskusyon tungkol sa Senado sa pagpapatuloy ng ating paghahanda sa Hatong ng Bayan. October 1916, unang eleksyon para sa Senado. Sa 24 na senador, 2 ay hinalal ng 11 senatorial districts. 2 ay hinirang mula sa Mindanao at Mountain Province. Si Manuel L. Quezon, unang Pangulo ng Senado mula Oktubre 1916 hanggang hilangin siyang Pangulo ng Philippine Commonwealth noong 1935.
nagbabalik dito sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ngayon, kung gusto niyo pong sumali sa aming talakayan, ipadala lamang ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook page, www.facebook.com/paghahandaptv o kaya sa aming Twitter account at paghahandaptv. Maaari din kayong magpadala ng mensahe sa paghahandaptv@gmail.com. Napanood natin kanina ang mga prominenteng pangalan sa Senado at kanilang kontribusyon. Ang galing ng kanilang nagawa para sa ating bayan. Ano kayang meron sa kanila at nagawa nilang mga bagay na yan? Ano nga ba ang tungkulin ng ating mga senador? Magandang tanong yan, Alex, ha? Dagdag pa kamo nga ba, ano nga ba ang dapat nakatangian ng ating senador? Sa dinami-rami ng tumatakbo, paano tayo pipili at boboto ng tama? Okay? Para tulungan tayo sa talakayan na yan, narito po ang ating mga illustrious guests, mga senador. Former Senator Rene Sagisag. Good afternoon, sir. Yes. Good afternoon. And Congressman Aaron Tanyada. Good afternoon, sir. And former Senator Ernesto Maceda. Magandang hapon po. Magandang hapon. Yes. And Alex? Unang katanungan para sa inyo. Ano ba ang tungkulin ng Senado sa pamahalaan? Sa inyong experience bilang dating mga senador? Kayo po. Ang tungkulin ng isang senador, not the Senate itself, ay dalawa. Unang-una, gumawa ng batas. At pangalawa, ay magbantay sa executive at judicial. Ibig sabihin yung system of checks and balances. Yun ang dalawang principal na tungkulin ng senador. I'd like to direct the question to Congressman Tanyada and the two gentlemen, Senators Sagisag and Maceda. Kasi nga, you have the lower house and you have the Senate. The passing of bills, yung pagpasa ng mga bills ay nanggagaling sa parehong bahagi ng lehislatura, hindi po ba? How does the process take place? Where does it start? Does it start with a cause-oriented group, an individual, o sa inyo mismo? Sino pong gusto Well, maliban sa mga nakasaad sa ating saligang batas sa usapin ng buwis at budget, ang pagsisimula ng isang panukalang batas ay pwedeng magsimula sa kahit anumang kapulungan, whether it's the Senate or the House of Representatives. At yan po ay pwedeng sa mga advocacies ng isang senador or mga advocacies ng isang kongresista. Yan po kung sa House of Representatives, that can be a local bill. Anong ibig sabihin ng local bill? Yan po ay pwedeng sumasakop lang sa kanyang distrito or pwedeng national bill kung saan yan ay makaka-apekto sa buong bansa. Ganun rin sa Senado, ang pagtingin nga po nila ay national in scope. So more often than not, yung paggawa nila ng panukalang batas ay national ang pagtingin. So maliban sa buwis at sa paggawa ng budget, iyan po yung pwedeng pagsimulan ng paggawa ng batas ng Senado at Congress. Pero yung pagsimula ng paggawa ng batas, pwedeng mauna ang lower house, pwede rin mauna ang upper house. Either one. Either It one. can come from the bigger house or the okay lang naman yun. Except na yun nga, kamukha nung nagkaroon ng issue yan yung sa yung IVAT. Ang nagkaroon ng, dahil under Section 24 of Article 7, all appropriation, revenue, and tariff measures can originate exclusively in the House. Pero pwede rin sabayan ng senador yun, nag-aabang lang. Pag dumating naman sa taas, pwedeng amendment by substitution. So, basta tungkol sa pera, lower house ang nagsisimula. Ang philosophy nga sa Amerika, mas alam ng 435 congressmen ang damdamin ng masa. nila. Kaya, classically, pwedeng dun lang mag-umpisa. Pero like I said, sinabi ng divided Supreme Court na a senator can file an entire amendment by substitution.
substitution? Dahil kung mag-uumpisa sa House, parang nagdadagdag lang kami ng susog here and there, pero entire substitution can be my entire bill. Ilalapat doon at yun ang magiging basihan nung lalabas sa batas. Ito yung kaso ng divided court yun, 1993 o 1994, tungkol dun sa VAT, value added tax. Okay. So is that the most, would you consider that as one of the most controversial bills ever passed? Well, dahil divided we now see, halimbawa, doon sa People's Initiative, in 2006, ang voting doon, 8-7. So may mga kamukha nung kami naman doon sa September 16, 1991, doon sa military bases, ang voting was 12-11. Very close, no? Oo, very close. But kailangan, not that close strictly, dahil kailangan nila 2/3. So yung 12 namin, lamang-dalamang kami. We needed only 8 votes. Pero naging, at yun, very controversial. Pero after we were given the whole day to naipaliwanag, sambayang Pilipino, ang aming dahilan, the country moved on the following day, tinanggap. And if you look at the basis now, sa Bonifacio, Clark, Subic, siguro hindi naman kami lumanding on the wrong side of history. Kasi noon, very unpopular yung stand namin. All the surveys showed the retention. But we voted against the popular sentiment. Senator Maceda, tungkol naman sa kwalifikasyon bilang senador, no? Kung tatakbo kang senador, kayo po pala ay tumatakbong senador para sa Nationalista Party, di po ba? Una. Una. Ano bang sa tingin nyo anong magandang kwalifikasyon para maging magaling na senador? Kailangan ba siya abogado o anong tingin nyo? Hindi. Unang-una, ayon sa Ligang Batas, merong 35 years minimum age. So parang sinasabi sa Ligang Batas, kailangan ang padala natin dyan yung meron ng karanasan sa buhay. Because sa House supposed to be 25 lang. So kahit na graduate po pala, pwede ka na tumakbo congressman. Pero alam mo yung Senate, yung tinatawag na Senatus of the Roman Empire, it's supposed to be a group of senior leaders, leaders precisely who have experience. So, pwedeng abogado, pwedeng hindi abogado. Noong mga unang panahon, karamihan abogado. Ngayon, mas marami na ang abogado. At dumami na rin ang mga babaeng nagiging senadora. So what you're trying to say, sir, is that hindi naman prerequisite para sa legislatura ang pagiging abogado. So anyone can run for the Senate or the House, basta't may kaalaman lang sa batas. Ganun po ba? Oo, buhay-buhay. Kasi si Amang Rodriguez was not really all that educated, hindi rin diretso daw mag-English, but was very prudent and wise, and one of the best senators, in my view, we have ever had. Pero Congressman Erin, dahil abogado ka naman, di ba? Sa tingin mo ba, mas qualified yung abogado to be a senator kaysa, let's say, an ordinary person who's running? Well, mahirap na magsabi na kailangan abogado lang dahil ang ating saligang batas naman nakasaad doon yung qualification ng isang senador. Simple lang, 5 years of age, able to read and write, and that's it. Yeah, but then, as we know, Senate, they pass laws. So, kailangan bihasa ka rin sa Constitution, sa mga laws natin, to understand our laws. Hindi po ba? Mga legalities. Hindi po ba technical qualification yan para sa trabahong yan? Well, hindi naman. Kung titignan nga po natin, merong mga senador na hindi abogado na naglingkod sa ating Senado na nakapagbigay ng kanilang mga kontribusyon sa usapin ng iba't ibang mga batas. Binanggit nga po dati ni Senator Sagisag si Senator Rodriguez. And itong latest, of course, we can also talk of Senator Blas Ople, who was very
well-versed sa usapin ng labor. He headed the labor department before. So with regard to labor policy, that was what he was able to contribute sa Senate floor. So kailangan talagang may experience ka sa pinag-uusapan sa... At saka hindi naman abogado kung magaling ng staff. So, kumbaga, The best lawyer. kuha na lang sila ng mga galing na abogado para tulungan sila. Yes. Siguro, ganyan po ba ang ginagawa ng ating mga celebrity senators? Kaya, ano ba ang tingin nyo? Kasi, ang dami ng artista at celebrity sa ating Senado. So, kuminsan, tatanong mga tao, ano ba to? Senado ba to o showbiz? Well, sa Amerika, si Reagan, si Schwarzenegger, no? Yeah. But when they got into office, tinigil ang showbiz. Dito ka naman makakakita na nagsesenador, nagso-showbiz pa rin. Parang sideline lang or hobby yung Right. kapakanan na isang milyong Pilipino. And that should not be allowed. That should be deemed unethical, both for the network and for the senator elected. Bigyan naman ng halaga yung kapakanan pambayan, hindi ko kapakanan pansarili. Wala po bang nakaisip, italakay yan sa, either sa lower house or ano. I mean, of course, it's pretty obvious that, maraming magrereklamo or mag-aapila. But, wala po ba dun sa, at least sa minority na... Kasi technically, yung multitasking, hindi mo ma-challenge unless may magpapile sa ethics committee. Yun nga. Na hindi naman pwedeng sa hirap ng dami na suliranin natin tratamiento. Dahil pag nagtrabaho ka ng ganun, talagang yung energy mo. Yeah. And so I really doubt na we can allow this to go on. Kundi from the so-called, before our time, the celestial heights, abysmal yan. Kasi nung dumating ako sa Senado, ako naman pinabili lang ng suka. I really felt, i-compare kina Tani, kina Laurel. And yet, yun nga, with all due respect, looking at those who followed us, okay na rin yung napasama lang ako rin, nabarkada lang ako. Na dahil sila, ito yung mga magagaling May sila Katero, Uncle Joby. But if you look at the Senate now, ibang-iba na yata. Sa tingin ko, it will entail also maybe a review of the Constitution dahil maliwanag sa ating saligang batas yung requirements ng pagiging isang senador. At kung titignan nga rin po natin yung ating saligang batas, mukhang stacked against sa mga abogado Dahil sa ating saligang batas, sa amin, mga abogado, bawal kami mag-practice. We cannot appear in court. Okay. Okay. That hindi mo yan makikita sa mga doktor, sa mga artista. So dapat pala, ang artista hindi rin dapat lumabas sa TV. yun na. Diba? Kumbaga, Ito mga abogado, bawal mag-practice. Mga artista, dapat bawal din lumabas sa... Nag-ano sila ni Nikki Cosseteng sa, Kukunang Liwanag. Agila. Kukunang Agila. But that had a societal theme against foreign domination. So yung ganun, let go pa yun. Pero kung pakanang pasarili lang para kumita, then that is open to question. Senator Macera, dati po kayong Senate President. So sa inyong pananaw ba, gaano ba kabigat ang trabaho ng isang senador na kaya pa ba niyang, kunwari may isang artista, kaya pa ba niyang gumawa ng pelikula habang nagtatrabaho bilang senador? Parang hirap na nun. Well, let's put it this way, sa isang sesyon, umigit kumulang 5,000 bill ang pinipresent sa House. 5,000? 5,000. Oh my goodness. Sa Senado, umigit kumulang kalahati ng mga 2,000 to 3,000. Ngayon, kung didibdibin mo yung trabaho at lahat ng bill na yun ay pag-aaralan mo, wala ka ng oras na gumawa pa ng ibang bagay. Ngayon, kaya ang ginagawa ng iba, pinipili lang nila yung kanilang expertise, yung kanilang committee, yun lang ang kanilang binibigyan ng atensyon, which is wrong, no? Because in the end, pagdating sa botohan, kailangan
bumoto ka sa Majority. bagay sa iyong paninindigan. Pero kung hindi mo pinag-aralan yung bill, parang you're voting blindly. So, yan din ang advantage kung bakit yung mga 35 and above na may karanasan na, mas mabuting sila ang ating padala sa Senado kasi malawak na ang kanilang karanasan. Maski anong bill, halimbawa, Manong Jana Enrile, kahit na anong bill i-presenta mo, alam na niya ang labas at loob ng bill na yun. Hindi naman sa pagmamalaki. Ako rin, ganun. Sa haba ng aking karanasan, at ako naman lahat ng committee hearings na dinadaluhan ko, so lagi akong kasali sa debate of the floor. Kung hindi ka nag-aral, wala kang karanasan, hindi ka pa dumadalo ng committee hearings, kaya marami dyan na nakikita nyo na hindi sumasali sa debate. Paano pag bumoto na yun? Kung hindi nga niya alam. So, paano? Nakikiusap pa lang. Sinong kaibigan niya? Ano bang boto mo? Pasama-sama na tayo dyan. Ganun po ba nangyayari doon? Nangyayari yan. Hindi na kung nakasakay ka sa puting kabayo. Okay. Hindi po ba parang ang mangyayari niyan is marami ding mga bills na nabibinbin, nadidelay dahil nga hindi ba parang yung iba pinipili lang yung gusto nilang i-review. Marami kasi doon na sinabi kong number. Mabuti na kung may 10% ang atas. So talagang nasasala yan sa mga committee at nasasala yan sa debate on the floor. But if we pass 10% of the 3,000 or 300 bills, that's already a big accomplishment. Sino pong nagdidesisyon kung anong bill ang ilalagay sa floor? Partner, Senate of course, I would like to us to hear what they have to say about that, pero we have to pause for a break. So, magpapatuloy po tayo sa ating paghahanda para sa Hatid ng Bayan. Huwag po kayong aalis. Hindi lang sila pangalan ng mga paaralan, gusali at kalye. Sila'y mga senador din. Rafael Palma, 1916 to 1919, 4th Legislature. Juan Sumulong, 1925 to 1935, 7th, 8th, and 10th Legislature. Claro M. Recto, 1931 to 1935, 9th and 8th Legislature. Maria Calao Katigbak, 1962 to 1969, 5th and 6th Congress. Jovito Salonga, 1966 to 1973, 1987 to 1992, 6th, 7th, and 8th Congress. Lorenzo M. Tanyada, 1950 to 1973, 2nd to 7th Congress. Benigno Ninoy Aquino Jr., 1966 to 1973, 6th to 7th Congress.